Kilala ang mga Pilipino bilang isa sa mga taong hindi nagpapahuli sa pakikilahok sa iba't ibang uso. Ito may sa pananamit, sa pagkain, at sa kultura na nagmula pa sa iba't ibang panig ng mundo. Pero mula nang lumabas ang Korean pop o K-pop noong taon ng 90s, tila namuhay sa anino ang yapak ng kulturang ipinamana sa atin ng sinaunang mga Pilipino. Si Jerl, isa sa mga kabataang namulat sa kalagayan ng pop culture sa bansa nang muling mapagtanto ang agwat ng mga Pilipino sa pagsuporta sa K-pop at P-pop culture. Nasa kanila na yung parang common na kasi doon sa Korea yung K-pop, kaya mas naging trendy siya, tsaka as well as sa kanilang mga marketing strategies, yung visual appealing yon, parang inspired yung P-pop sa K-pop, kaya ayun, nauna yung K-pop kasi, kaya mas naging popular. So, paano po na-influensyahan ng K-pop? Na-influensyahan? Of course, ang music taste. Ang catchy talaga, and napapakanta rin ako. And tsaka sa kanilang pananamit din, especially when it comes to fashion, I became a fan of P-pop when I saw the video of Beanie sa FB Reels. Ang hilig ko talaga kasi manood sa FB Reels, and then when I heard their song for the first time, it captivated my interest. Knowing na yung K-pop is very populated, yung atin naman is nagiging underrated. So, it means hindi tayo nag-shine. Sa kabila ng pag-usbong ng mga pop groups sa bansa, nananatiling kulang ang mga sistematikong pag-aaral na nakatuon sa P-pop culture. Sa pagkakakilanlan sa K-pop culture, hindi naging madali para sa kulturang Pilipino na higitan ang yapak ng kulturang banyaga kahit pa sa sarili nitong teritoryo. We have to support and not to bring them down. And syempre, they are our people as well, kaya we should always lift them up and push them to their, of course, their limits. Sa simpleng salita ni Jerl, maririnig ang pananabik na may angat ang makabuluhang kultura ng ating bansa sa kabila ng pamumuhay sa kulturang nagmula sa mga banyaga. Kung ang pagtangkilik sa produkto ay sanhi upang umunlad ito, kasabay ng dayuhang mundo, muling uusbong ang kulturang Pilipino. Tani nga ma-limit nato ng aton pagiging mga fangirl kag fanboy nga behavior, kag i-balance naton ang pag-love sa P-pop and K-pop, and hindi naton much nga i-compare, yeah. We should limit doing that and support one another na lang. Kaakibat ng pananatili ng kulturang Pilipino sa anino ang pagkawala ng buhay ng pamanang iniwan sa atin ng mga ninuno. Pero hanggat may pagpapahalaga, hanggat may pagtangkilik, at hanggat may aksyon ang gobyerno para sa isang makabayang edukasyon, muling babangon sa mundo ng anino ang napakayamang kultura ng Pilipinas at ang puso sa lahi ng bawat Pilipino.